Nang sorry si Mang Istong kay Grace dahil ang kanilang buhay umiikot na lamang sa paghanap kay Christine at ngayon naman wala na siyang bukang bibig kundi ang pag-alala kay Moises. Nakalimutan niya na nasa panganib pa rin pala ang isa pa niyang anak. Sinabihan ni Grace ang kanyang ama na hindi siya dapat magpaliwanag. Ang sabi ni Mang Istong, kailangan niyang magpaliwanag sa kanya dahil mahal na mahal niya ito. Siya na lamang ang naiwan sa kanya at siya ang nag-alaga sa kanya sa kabila ng lahat. Hinawakan ni Grace ang kamay ng kanyang ama at sinabihan ito na okay naman silang dalawa. At saka ngayon, okay na rin sila ni Moises. Sa tulong ni Rafael at pati na sa Panginoon, alam niya na maaayos din ang lahat. Magkasama-sama rin silang tatlo ulit at malalaman din nila kung ano ang tunay nangyari sa kanyang ate Christine. Handa na sina Rafael at Major na iligtas sina Danica at Moises. Sa pagpasok nila sa loob, nagulat naman sina Cortez at Marquez sa pagdating ni Rafael. Nagkukunwari naman si Rafael at nagtanong siya sa dalawa kung umami na ba sina Moises at Danica. Ang sagot nila ay hindi pa. Ang sabi ni Rafael na siya na ang pumiga kay Moises. Habang si Major ay kay Danica naman ito. Nagdadrama naman si Major at tinanong niya si Danica kung sino ang kasabwat ng kanyang ama at tinutukan pa niya ito ng baril para kapanay-paniwala talaga. Pati rin si Rafael ay ganyan din ang kanyang ginawa kay Moises. Tinutukan rin niya ito ng baril. Napapasigaw naman si Danica dahil muntik na siyang babarilin ni Major. Kaya inutusan ni Rafael si Cortez na tingnan niya ang kalagayan ni Danica. At sa pag-alis ni Cortez, ibinigay kagad ni Rafael kay Moises ang baril at sinabihan niya ito kung kaya ba niyang makatayo. At nagmamadali na silang lumabas ng bahay. Sa pagbalik ni Cortez sa kwarto ni Moises, nagulat na lamang siya na wala na doon sina Moises at Rafael kaya agad na niya itong hinanap. Narinig naman nila Rafael ang mga yapak na papunta sa kanila, kaya sinabihan niya si Moises na tutukan siya nito ng baril para makatakas siya dito. Kaya ginawa kaagad ni Moises ang inuutos ni Rafael at sa pagdating ni Cortez sa kanilang kinaroonan, sinabihan ni Moises si Cortez na ibaba ang kanyang baril dahil kung hindi, papatayin niya ang presidente. Sinabihan din ni Rafael si Cortez na sundin niya ang mga sinasabi ni Moises para sa kanyang kaligtasan, kaya sumunod na lamang si Cortez upang hindi mapahamak ang presidente. Pumunta sila sa kwarto ni Danica para iligtas ito. Sinabihan ni Moises silang lahat na ibaba ang kanilang baril kundi ipuputok niya ito. Inutusan din ni Rafael silang lahat na ibaba ang kanilang baril para sa kanyang kaligtasan. Sinabihan ni Moises si Marquez na pakawalan niya si Danica. Noong natanggal na ang kadina sa paa ni Danica, kinuha niya ang mga baril sa sahig para hindi sila barilin nito. Sinirado naman ni Danica ang pinto at agad na nga nilak ni Rafael para hindi sila makakalabas. Pagkatapos nilak ni Rafael ang pinto, agad na silang umalis para hindi sila maabutan. Nakalabas naman sina Cortez, Major at Marquez sa kwarto nang dahil sa kanilang kasamahan. Agad na nilang hinabol sina Danica at Moises dahil bihag nila ang presidente. Habang nagkakasiyahan sina Jaime, ay bigla na lamang tumawag si Cortez kay General Arevalo para ipalam nito na nakatakas si Danica at Moises. Bihag pa nila ngayon si Rafael. Nagulat naman si General Arevalo kung bakit nandoon si Rafael at nagalit sila nito dahil naisahan na naman sila ni Moises. Samantala, sinabihan ni Moises si Rafael na hindi niya inaasahan na tutulungan sila. Nagtanong si Danica kay Rafael kung paano na ito. Panibagong kaso na naman ito kay Moises. Ang sabi ni Rafael, ano naman ang kanilang ikakaso kay Moises? Na hinostage sila ng isang taong nakidnap nila. Sa tingin ba niya, i-report nila ito sa mga pulis at i-release sa media? Hindi nila ito gagawin dahil sila ang masisira. Lalo na ngayon hindi lang si Moises ang kanilang kinidnap, pati siya. Ang sabi ni Danica na iuwi na lamang siya sa kanyang ama at gusto niya itong makita. Ang sabi ni Rafael, hindi pa sa ngayon. Dinala naman ni Rafael si Moises sa bahay na tinutuluyan ngayon nila Mang Istong at Grace. Sa pagdating nila doon, niyakap agad ni Moises ang kanyang pamilya at sobrang masaya si Moises dahil magkasama na ulit sila. Nagpasalamat si Grace kay Rafael dahil tinupad nito ang kanyang ipinangako sa kanila. Nagpapasalamat din si Moises kay Rafael dahil hindi niya pinabayaan ang kanyang pamilya. Nagpapasalamat naman si Rafael kay Divine dahil sa paglinding nito sa kanyang rest house. May natutuluyan na ngayon sila Moises. Doon muna sila hanggang matapos ang lahat na ito. Pinagalitan ni Divine si Rafael sa ginawa nito kanina
dahil sobrang delikado ang kanyang ginawa at sana inutos lamang niya ito sa kanyang mga tauhan. Ang sabi ni Rafael, para ano? Para magbarilan at makipagpatayan? Ayaw niyang ganito dahil ayaw na niya na may mamamatay pa ulit. Ang sabi ni Divine, sa tingin ba niya na mapapaniwala niya si Jaime? Ang sabi ni Rafael, sa ngayon ang importante, ligtas na sina Danica at Moises. Habang si Jaime, nagdududa na siya nito na pinaglalaruan lamang siya ni Rafael at ipinalam niya ito sa kanila ni Mercedes at Justin ang kanyang hinala. Ang sabi ni Mercedes na hindi ito kayang gawin ni Rafael sa kanila. Nagtanong si Jaime kay Justin kung ano sa tingin niya. Ang sagot ni Justin, maybe magagawa ito na kanyang ama. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa Pamilya Sagrado. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos in-upload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.